Handa na ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Buksan natin ang ating mga Biblia sa Roma. Romans 8 verse 28. Sabi mo sa iyong katabi, handa ka na bang makinig ng salita ng Diyos? Kaya wag mo akong daldalin. Ha? Ayan, sabihin natin sa ating katabi. Romans 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So tandaan niyo yung word na purpose. Sa Tagalog, alam nating ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa kaikabubuti o para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang lahat na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang pag-uusapan po natin sa oras na ito, ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Sabi mo sa iyong katabi, ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Sa ating buhay, mga kapatid, natanong ba ninyo kung ano ang totoong tunay na layunin, kung bakit tayo ay isinilang sa mundong ito? Alam niyo, sabi ng Biblia, sa Psalms 90 verse 10, napakaswerte na kung aabot ang ating edad ng 70 anyos o kaya 80 years old. Sino po ba dito yung 70 pataas? Meron pa po ba? Meron pa 70? Hindi nga po, may 70 years old pa ba rito? Siguro mga pa-70 pa yung iba. No? So, sabi ng Bible, napakaswerte na. Yan ang average lifespan ng isang tao, 70 to 80 years old. So pag lumagpas tayo ng 80, napaka-blessing, napakaswerte na. No? So kung susumahin natin yan per day, ang average lifespan ng isang tao na mabubuhay o maaring mabuhay dito sa mundo ay 25,520 days. No? Akala natin ang tagal ng taong nabubuhay sa mundo. Pero kung isusumahin yon, kung gagawing per day, 25,000 days lamang tayong mabubuhay dito sa mundong ito. Yan ang lifespan ng isang human being, average. Ibig sabihin, inaabot ng, yan ang pinaka-average. Yan ang kumbaga sukatan ng buhay ng isang tao. 25,000 days mahigit. Yung iba, hindi nga umaabot sa ganyan. So akala natin napakahaba ng buhay, pero in reality, ito pala'y maikli. Lalong-lalo na kung ito'y hindi nagamit sa mabubuting mga bagay. Amen? Napakaikli lang ng ating buhay. At ang tanong mga kapatid, anong purpose ng buhay natin? Anong purpose ng buhay bilang isang tao? Napakatalino natin kung ito'y tinatanong natin sa ating buhay at napakatalino natin kung nalaman na natin ngayon kung ano ang purpose natin sa buhay. Dahil ang purpose ng tao ay higit pa lamang sa kanyang ambisyon, sa kanyang pinapangarap, sa kanyang career, sa kanyang trabaho, even sa kanyang happiness. Ang purpose ng tao ay higit pa sa mga bagay na yan. So sa Bible, almost 42 times, binanggit ang salitang purpose. Sabi mo sa iyong katabi, purpose. So napakahalaga nito sa buhay nating mga tao. Ano ba ang purpose mo? Ano ba ang silbi mo? Ano ba ang kwenta ng buhay na ito? Kasi ang taong hindi alam ang purpose niya ay ang taong hindi alam kung anong direksyon ang pupuntahan ng kanyang buhay. Remember, katulad ng sabi ko sa kanyo kanina, napakaikli lang ng buhay natin. At pagkatapos ng buhay na ipinapahiram sa atin ng Panginoon, ang sagot, ano na? Ano nang susunod?
Pero kung nalalaman natin kung ano ang ating purpose, ang buhay na pinapahiram sa atin ng Diyos ay nasusulit natin at nagagamit natin sa mga bagay na mabuti at kapaki-pakinabang. Amen? So ano yung purpose kung bakit tayo nabubuhay? Anong gagawin mo sa buhay na meron ka ngayon? So sa ating pag-uusapan, ito po yung ating pag-uusapan. Number 1, ang purpose ng buhay ng tao, you were created for God's pleasure. Ikaw ay nilikha ng Diyos upang magbigay ng kasiyahan sa Kanya sa pamamagitan ng pag-worship, yung ginawa natin kanina. Sabi ng John 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So, yung mga Christian churches, yung mga full gospel church, ay wala tayong makikitang kahit anong image, di ba, na naging kultura o nakasanayan ng ating mga ninuno noon o yung kinamulatan nating paniniwala o pananampalataya. Because sabi ng Bible, ang tunay na pag-worship sa Panginoon ay nanggagaling sa puso, sa isip at sa espiritu. So in other words, hindi mo kailangan ng kahit anong materials o inspiration o kahit anong image upang ikaw ay, o masabi mo na ikaw ay nag-worship sa Panginoon, kung hindi, kahit wala ng mga bagay na yan, ang gusto ng Panginoon, ang nakakapagpaligaya sa Diyos, ang nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoon, na ikaw ay sumamba sa Kanya kahit hindi mo siya makita. Yan ang faith. Yan ang faith. To believe sa mga bagay na hindi mo nakikita. That's faith sa ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga na unang-unang maintindihan at makita natin na ang purpose ng ating buhay is to give a pleasure o magbigay ng kasiyahan, katuwaan sa ating Diyos. Now, ang tanong, sa buhay natin ngayon, palagay ba natin na bibigay natin ang kasiyahan ng Panginoon? Sa buhay natin ngayon, naisip ba natin na natutuwa kaya si Lord dito sa aking ginagawa, dito sa aking pinagagawa, sa aking buhay? Kasi kung hindi, yung number 1 pa lang na purpose ng buhay mo ay hindi mo na nagagampanan sa harapan ng ating Panginoon. Revelation 4 verse 11 says, ano sabi? Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. See, sabi ng Bible, yung purpose, kung bakit nilalang ng Diyos ang mundo ay magbigay ng kagandahan sa kanyang paningin. Ang purpose kung bakit ninalang ng Diyos ang tao, unang-una ay ang magbigay ng kaluguran, kasiyahan sa Diyos sa pamamagitan ng pag-worship dahil sa kanyang creation. Amen? So pag binasa natin ang Bible, yun, pasisinungalingan ng Bible, ang lakat ng mga theory about evolution, about Big Bang theory, at kung ano-ano pang mga teoryang foolish theory dito sa mundo na nagsasabing ang mundo ay isang aksidente lamang. Papayag ka ba mga kapatid na ikaw ay accident lamang? Papayag ka ba na ang iyong hitsura nalikha sa pamamagitan lamang ng accident? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, kung mukha bang aksidente yan. Di ba? Tamang-tama ang disenyo ng ating taenga, tamang-tama ang disenyo ng ating mata, hindi linagay ng Diyos sa batok. Ang hirap maglakad kung yung tenga natin nasa batok. Disenyo ng Panginoon na yung ilong natin kahit hindi katangusan, kasi Filipino tayo, hindi naman tayo mga, sabi nga nila, mga mistiso, no? Disenyo ng Panginoon na nakababa ang butas dahil pag binaliktad ang butas,
konting ambon lang, mamamatay na tayo, malulunod tayo kaagad. So hindi maaaring sabihin ng tao na ang buhay sa mundong ito, ang kalikasan, ang mundo, ang lahat ng creation na nakikita ng ating mata, na na-enjoy natin pag tayo ay nagbabakasyon, ang kamanghamanghang gawa ng Panginoon, yung mga batis, yung mga ilog, yung mga bundok, at kung ano-ano pa, hindi maaaring maging aksidente lamang. Dahil ito'y dinisenyo ng Panginoon for His own pleasure. Yan ang number 1. Ginawa ito ng Lord para sa Kaniyang pleasure. At ang purpose ng tao ay magbigay ng pleasure sa ating Panginoon. Kaya yung evolution, yung kay Charles Darwin, yung mga kung ano-anong kahibangan ng mundo ay walang basihan. Ngunit ang Biblia ang nagsasabi, karapat-dapat na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. Ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Kaya nga tayo inilikha ng Panginoon. Merong purpose ang ating buhay. At ang unang-una dito na tayo ay mag-worship, sumamba sa Panginoon, magbigay sa Kanya ng pinakamataas na honor. At ang pagsamba sa Panginoon ay isa sa pinakamataas na pribilehiyo na magagawa ng mga tao. Privilege ito. Hindi lahat ng tao ay nagde-desire na mag-worship sa Panginoon. Hindi lahat ng tao ay nagnanais. Kaya tayo ay dapat magalak na meron tayong pribilehiyo na mag-worship sa ating Panginoon. Na sumamba sa ating Panginoon. Nang merong adoration, merong love, merong devotion, respect, honor, reverence, paggalang sa ating Panginoon. Kaya nga every Christian should worship God in their life. Sa buhay nila mga kapatid, kailangan magpuri sa Panginoon, mag-worship sa Panginoon. Kailangan pag pumunta rito sa simbahan, sa church, hindi tayo naboboard sa worship. Hindi tayo naiiritan. Ang tagal-tagal naman mag-worship dyan sa born again. Ayoko nang bumalik dyan. Yun ang purpose ng tao. Ginagawa lamang natin kung ano ang dahilan ng buhay natin. Ano ang pagkakayari sa atin ng tao. Kaya nga yung tao, hindi ka magtataka kung bakit ang tao patuloy na naghahanap sa Diyos. Kaya nga lang sa paghahanap nila, kung minsan napupunta sila sa mga maling katuruan, maling paniniwala, yun ang nakakalungkot. Pero hindi mo maiwasan sa tao na magtanong, maghanap kung nasaan at sino ang Diyos. Dahil nakaukit yun sa ating DNA. Tayong mga tao, we are a worshiper. Sabi mo sa iyong katabi, worshiper ka. Kaya nga ang nakakalungkot, dahil sa pagiging worshiper ng tao, na hindi nila nakikilala kung sino ang dapat nilang i-worship, ang dami nilang ibang wino-worship sa buhay nila. Ang dami nilang mga iniidolo sa buhay nila. Diba, pag nag-concert yung mga, yung mga grupo-grupo, yung mga punong-puno, yung mga Philippine Arena, Mall of Asia Arena, yung mga concert, yung mga banda, yung mga sikat, yung mga K-pop group, yung mga K-pop, J-pop, P-pop, ano pa? Lahat na yata ng letters, merong pwedeng gawing pop. Nakita niyo yung mga concert, napakaraming tao, ang saya-saya. Diba? Pero pagdating sa simbahan, sa linggo, walang tao yung mga church. Napuyat kasi weekend sa concert, o di ba? O kaya napuyat dahil may laban ng basketball ang Philippine National Team. Kaya hindi nakasimba yung iba o kung ano man pinagkakabal. Kasi yung tao naghahanap ng worship, normal sa tao ang mag-worship. Kaya nga mga kapatid, bilang mga mananampalataya, bilang believers, huwag kayong maboboard na nag-worship kayo sa Panginoon. Dahil doon talaga kayo ginawa ng Panginoon. Doon kayo dinisenyo ng Panginoon na may bibig, na may mga kamay na itaas sa Kanya, na may mga isip, may pakiramdam, may damdamin, may spirito, na kung saan yun ang pinakamahalagang kailangan upang ikaw ay makasamba
sa Panginoon. Yung spirit mo, connected sa spirit ng Diyos. Pangalawang dahilan, you were made for God's family. Sa fellowship. Ikaw ay nilikha upang maging kapamilya ng Diyos. So hindi ito kapamilya network. Kung hindi, tayo ay nalang ng Panginoon upang ikay maging kasama sa pamilya ng Diyos. Yun ang reality na hindi lahat ng tao ay kapamilya ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay may pagtunay na pagkilala sa Panginoon na maituturing niya ang kanyang sarili na siya ay kapamilya ng Diyos. 1 Corinthians 1 verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Merong pagkakaisa. Yang family, kahit maraming member, nagkakaisa sila bilang isang pamilya. Amen? Iba ang nanay, iba ang tatay, mga anak, di ba, mga pinsan. Pag tinignan mo yung family tree, ang daming sangay niyan. Pero counted sila as one family of God. A family of their family. Tayo naman, even tayo ay maraming mga kongregasyon, iba-iba ang lugar, iba-iba ang mga organization, pero tayo ay pinag-isa rin sa pamilya, sa fellowship, sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. So yun ang dapat nating maintindihan, na dapat ikaw ay maging kabilang sa family ng Panginoon. Ikaw ay nilikha upang maging kapamilya ng Diyos. Psalms 16 verse 11. Ituro mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligaya, ligayang walang hanggan. So yung purpose, yung intention ng Panginoon ay magbigay, mag-provide sa atin ng pag-ibig, pagmamahal, guidance sa ating buhay, paalala upang tayo ay makapamuhay ng maayos at tahimik at godly sa buhay na ito, mga kapatid. At paano natin yun malalaman? Paano tayo matututo? Paano tayo magaguide? Kailangan ikaw ay member ng family ng Diyos. For your greater good. Upang ikaw ay maging masaya. Ang tunay na happiness, mga kapatid, ay nasusukat sa kung ikaw ay may tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kahit nga, sabi nga ng ating pag-aaral, kahit makamit mo man ang lahat, kahit makamit mo man ang pangarap mo, pero kung wala si Jesus Christ sa buhay mo, empty pa rin, kulang pa rin. Dahil si Jesus Christ lamang ang kayang pumuno ng kulang na yan sa buhay mo. Kaya kung kahit maabot natin, di ba? Kahit maabot natin ang lahat, kahit makamta natin ang lahat, maging kilala ka, maging sikat ka, maging makapangyarihan ka, kung wala si Jesus, wala pa ring saysay ang buhay mo. Kung ikaw ay walang tunay na relasyon kay Jesus, wala pa ring kahulugan ang buhay mo. Kung wala si Kristo na naghahari sa buhay mo, hindi pa rin nagawa kung anong tunay na purpose ng buhay mo. At yun ang nakakalungkot sa realidad ng buhay. Akala ng mga tao pag nakamit nila kung ano yung kanilang pinapangarap, kung ano yung kanilang ipinagpipray, kung ano yung kanilang mga ninanais, inaasam sa kanilang buhay, ay okay na yon. Hindi. Hanggang hindi mo makimtan ang kaligtasan, hanggang hindi mo tunay na makilala si Jesucristo, ang buhay mo ay walang kabuluhan, kapatid. Walang saysay. Pero kung ikaw ay member ng family ng Panginoon, merong reward. Sabi sa 1 Corinthians 2 verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng taenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Hindi mo ma-imagine kung anong reward.
Hindi mo ma-imagine kung anong naghahantay sa iyo na pagpapala dahil sa iyong pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil sa paggawa mo ng iyong ministry, dahil sa pagtupad mo ng Great Commission ng ating Panginoon, hindi mo pa na-imagine, hindi mo pa nakikita kung anong ganda, kung anong hiwaga, kung anong saya ang naghahantay sa iyo. So napakahalaga niyan mga kapatid na maintindihan mo na ikaw ay create ng Panginoon, nilalang ng Panginoon sa disenyo na kailangan mong merong fellowship. Kailangan merong kang kasama. Kailangan merong nag-guide sa iyo. Hindi po pwede na mag-isa ka lang sa mundong ito. Hindi lang po pwede na sa palagay mo yung tama ang gagawin mo, yun lang. Kailangan mga kapatid, meron kang fellowship sa Diyos. Meron kang fellowship sa mga kapwa mo mananampalataya. Hindi ka makakapag-worship sa Panginoon. Hindi ka makakapag-serve sa Panginoon ng mag-isa ka lang. Sinong pagsisilbihan mo? Sarili mo. Kailangan ng fellowship. Napakahalaga niyan. Kaya wag niyo sabihin sa akin, hindi naman ako pwedeng, wag na lang ako magpunta ng church. Pwede naman ako mag-worship dito sa bahay, manonood na lang ako ng live, manonood na lang ako online. Hindi na ako pupunta sa church, hindi yan totoo. Dahil ikaw ay dinisenyo ng Panginoon na merong maka-fellowship sa buhay mo. Kaya nga yung husband, yung lalaki, kailangan talaga niya ng misis. Kailangan niya talaga ng asawa sa kanyang buhay. Yung misis, kailangan din ng husband sa kanyang buhay. Tayong mga tao, kailangan natin ng friend. Hindi pwedeng wala kang friend, masisiraan ka ng bait. Imaginin mo sa buong buhay mo, ayaw mong kausapin lahat ng tao. Ano kayang itsura nun, di ba? Hindi pwede. Tayo ay create na makipag-fellowship sa kapwa, makipagsalamuha. At higit sa lahat, maging member ng pamilya ng Panginoon. Amen? Pangatlo, you were created to become like Christ. Ano yung una natin? You were created in God's pleasure upang magbigay ng kasiyahan sa Panginoon. Recap lang. Pangalawa, ikaw ay nilikha upang maging kapamilya ng Diyos. You were made for God's family. So number 3, you were created to become like Christ. Ikaw ay nilikha upang maging kahalintulad ni Kristo. Hindi maging Kristo maging katulad. Maging idol natin si Jesus Christ. Pag idol mo ang isang tao, ginagaya mo. Amen? Kaya nga, minsan, yung nakikita natin na nagtitrend, idol nila yung mga K-pop group, yung mga nag-idolize sa kanila, nagiging ganun din. Yung hairstyle, yung muka, yung kulay ng buhok, ginagaya yan eh. Kasi gusto nila, na-inspire sila, maging katulad nila yung kanilang iniidolo. Kaya nga, yung mga ito nga ang kahibangan ng tao kahit mga cartoon character, ginaya na, di ba? Minsan may nakita ako sa isang na naka-costume ng lahat, siguro umano yun ng mga competition. Pero pag gusto mo yung character, ginagaya mo. Pag gusto mo yung tao, ina-idolize mo, ginagaya mo. Sa mga Christian, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mananampalataya kay Kristo, mahal mo si Jesus, at dapat lang gayahin natin kung paano namuhay si Jesus Christ sa mundong ito. Si Jesus Christ, bago na nakamta ng kanyang glory, ay dumanas siya ng suffering dito sa mundong ito upang tayo ay iligtas. Now, sa ating buhay bilang believer, bago din natin makamit ang glory, huwag tayong magtataka kung dadaan tayo ng mga suffering sa buhay natin. Ng mga kapighatian, ng mga kalungkutan, ng mga trials, ng mga pagsubok, ng mga challenge sa buhay dahil part yan ng ating pagsunod kay Kristo. Sabi ng Luke 14 verse 27, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. So sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang ipinangako ng Diyos na magiging tahimik, magiging masaya, na magiging maligaya tayo, na magiging sagana tayo sa ating buhay.
Kung hindi, ang realidad, mga kapatid, may mga challenges, may mga suffering. Hindi ibig sabihin na pag ako na Christian, pag ako na born again, wala na talaga akong problema. Pag ako'y sumunod sa Panginoon, pag inalay ko ang buhay ko sa Panginoon, naglingkod ako sa Kanya, wala na akong pagsubok na pagdadaanan. Hindi yan totoo. Lagi ko nga sinasabi, sa pagsunod mo sa Panginoon, mas dumarami ang pagsubok. Mas tumitindi ang pagsubok sa buhay mo. Pero anong sabi ng Bible? Take heart. Because I overcome. Sabi nga ni Lord, na-overcome niya na ang lahat at ikaw kaya mo ring pagtagumpayan ang lahat sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi siya nag-promise na magiging magaan ang buhay. Hindi nag-promise ang Panginoon na magiging maayos, banayad ang buhay. Number one, sa unang pagsunod mo sa Panginoon, maaari kang itakwil ng mga mahal mo sa buhay. Diba? Marami yan. Yung mga tao na nag-alay ng buhay sa Panginoon, itinakwil sila ng kanilang mga loved ones. Dahil galit na galit sa kanila. Kung bakit, sabi nga nung iba, nagpalit ka ng relihiyon, tinakwil sila. Hindi biro, di ba? Na ikaw ay itatakwil ng iyong buong angkan dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Dahil sa paniniwala mo sa tunay na paniniwala mo sa Kanya. Hindi, minsan itinatakwil ka ng iyong mahal na asawa, itinatakwil ka ng iyong mga anak, o kung ikaw ay anak, itinatakwil ka ng iyong mga magulang. Hindi yun biro, pero parte yun ng pagsunod mo kay Kristo. Si Jesus Christ, ano ang pinasan niya? Yung cross ng Calvary. Pinasan niya yung paghihirap na dapat hindi siya ang pumasan. Pinasan niya yung kasalanan ng sanlibutan na hindi niya dapat gawin, ngunit kanyang ginawa dahil sa kanyang matinding pag-ibig sa atin. Kaya sa ating pagsunod sa Kanya, mga kapatid, maaari tayong dumanas ng mga suffering, ng mga paghihirap, pero dahil mahal natin si Kristo, at dahil ginagaya natin si Kristo sa ating buhay, hindi natin siya ginagaya na nagpepenitensya tayo, na tuwing mahal na araw ay sinasaktan natin ang ating sarili, o kaya ipapako natin yung ating sarili sa taas ng cross. Hindi ganon. Pero ang ibig sabihin dito yung buhay, yung mga bagay na maaring mawala sa iyo dahil sa pagsunod mo kay Kristo. Handa ka ba? Kasi yung mga tao, di ba, minsan, sa sobrang pagtangkilik mo sa isang tao, sa isang bagay, maraming bagay nawawala sa iyo. Yung nabalita nga noon na dahil sa fan siya ng isang grupo, binenta niya ang lahat ng, lugi yung tindahan ng kanyang magulang dahil binenta niya gumastos siya ng milyon-milyon. Nabalitaan niyo yun? Milyon-milyon dahil doon sa fan siya ng isang fina-follow niya na grupo. Bumibili siya ng mga souvenir, ng mga poster, ng kung ano-ano, mga memorabilia. At maraming nawala sa kanya dahil sa pagsunod niya doon. Sa atin din paglilingkod kay Kristo, gaano natin kamahal si Jesus Christ, na kahit yung mga bagay na maaring mawala sa atin, pamilya, career, trabaho, best friends, barkada, at kung marami pang iba na mahalaga sa atin. Ngunit dahil sa pinili natin si Jesus Christ, yung mga bagay na yon ay nawala sa ating buhay. That's the cross. Yung mga bagay na mawawala sa iyo. Yung karangalan, yung kasikatan, yung kapangyarihan na mawawala sa iyo dahil sa pagpili mo sa ating Panginoong Hesus sa buhay mo. At yan ang reality, mga kapatid, sa ating buhay. Si Jesus Christ ay nagtiis, pero mga kapatid, alam natin na ang pagtitiis sa mundong ito ay temporary lang. Hindi ito pang matagalan. At ang reward, yun yung eternal. Sa mundong ito, pag hindi ka nagtiis, napakadali ng reward. Minsan nga, lokohin mo lang yung kapwa mo, may kita ka na kagad eh. Skamin mo lang eh, di ba? Meron na kagad. Pero merong kahatulan, merong parusa na eternal. Now, sa buhay natin dito, mga kapatid, maaring may pagsubok sa pagsunod mo kay Kristo
sa paglilingkod mo bilang Kristiyano sa buhay mo. Pero lagi mong tatandaan, temporary lang yon. Lahat ng nangyayari sa mundong ito, temporary lang. Kung gumawa ka ng masama, temporary lang yon. Masaya ka ngayon. Nagawan mo ng masama yung kapwa mo, temporary lang yon. Pero yung kapalit nun, maaring everlasting na kaparusahan. Nang daya ka ng kapwa mo, temporary lang yun, lilipas yun eh. Yung perang na-acquire mo, yung perang kinita mo, temporary lang yun. Pero yung kahatulan, yung consequences ay everlasting. Kaya nga yung paghihirap natin sa mundong ito, tandaan nyo, temporary lang din yan. Hindi yan pang matagalan, hindi yan pang habang panahon. At yung reward, yung consequence nun, yung reward, yun yung eternal. Kaya ano ba naman yung maghirap tayo na saglit na panahon na ito na mayroong reward na naghihintay sa atin panghabang panahon, magpakailanman, for eternity. Kaya hindi tama na isipin natin na hindi ko na kaya magpatuloy sa Panginoon. Hindi ko na kaya maglingkod sa Kanya, titigil na ako. Babalik na lang ako sa dati kong buhay. Kasi sa dating buhay, nagagawa ko yung ganito, nagagawa ko yung ganyan. Tandaan mo, temporary lang yan. Yung bagay na gusto mong balikan, temporary. Yung bagay na hindi mo kayang pakawalan, hindi mo kayang mawala sa'yo upang makasunod ka sa Panginoon, temporary. Ipagpapalit mo sa buhay na walang hanggan. Di ba? Lugi. Kaya nga, sa buhay natin mga kapatid, bagamat may mga pagsubok, may mga problema, sa pagsunod natin kay Kristo, sulit naman dahil ang reward ay everlasting, no? Panghabang panahon. Walang katapusan ang reward ng ating paghihirap dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. 1 Peter 2, Verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat lubos na tularan. Si Jesus Christ, nag-suffer, nagpagod, nag-ministry, naglakad, kumilos, nag-preach, nangaral, nagpagaling ng may mga karamdaman. Yun ang ginawa ng Panginoon. Ilan sa atin dito ang nangaral, humayo, nag-pray sa may mga problema, nag-counsel sa may mga tao na nag-struggle sa buhay. Ilan sa atin ang gumawa nun? Meron na ba dito? Nanalangin, naglakad, nangaral ng salita ng Panginoon kahit inaalipusta, kahit ginugulo, kahit minamaliit, pinapahiya. Yun ang dinanas ng ating Panginoon. Mapalad pa nga tayo mga kapatid. Sabi nga nila, nandito tayo sa isang free country. Nakakapaglingkod tayo sa kung anong denominasyon ang gusto mo. Anong paniniwala ang gusto mo. Walang pumipigil sa'yo, maswerte tayo. Pero alam natin na sa ibang bansa, hindi ganun ang sistema. Ang mga ibang believers, bago makapaglingkod, halos buhay ang tinatayan nila. Bawal ang Biblia. Bawal mangaral patungkol kay Kristo. Pinapatay, kinukulong, pinipersecute. Tapos ang mga Pilipino, tamad na tamad pang pumunta sa simbahan. Late pa nga. Samantalang yung ibang Kristiyano sa ibang bansa, pinapangarap nila na makapunta ng maaga sa bahay-sambahan ng Panginoon, makapag-worship ng payapa. Ang mga Pilipino nakakapag-worship ng payapa. Sa sobrang payapa, nawawala na ng gana. Nawawala, sabi nga ni Pastor, wala nang challenge kasi parang normal lang eh. Gusto mo nyo ba na dumating ang panahon na hulihin na ang mga naglilingkod sa Panginoon? Darating yan, sabi ng Bible. Hahantayin nyo ba saka kayo mag-active sa church kapag isinarado na ang mga simbahan? Pagka ipinahuli na ang mga tagapagturo ng banal na kasulatan ng Panginoon, pinagbabawal na ang mangaral ng salita ng Panginoon, saka pa ba kayo magiging masigasig? Nakita natin yan ngayon sa mundo, yung persecution.
Nung nakaraan, nakita natin, di ba, sa Pakistan, sa India, sa ibang mga Arab countries, napakahirap sumamba sa Panginoon. Pero tayo, napakapalad natin mga kapatid, kaya wag nating sayangin. Ipag-pray natin ang mga kapatiran natin na naghihirap alang-alang sa pananampalataya nila kay Kristo na nasa ibang panig ng bansa. Hindi natin na-realize gaano tayo ka-blessed, gaano tayo kapalad, na sa ngayon, payapa at tahimik tayong nakapaglingkod sa Panginoon. Pero ang iba pangarap nila kung anong tinatamasa natin ngayon. Pero yung iba binabaliwala lang. Saka na ako mag-church pagka hindi ako busy. Saka na ako magpunta sa simbahan kapag konting ambon lang, hindi na nagpakita sa church. Diba? Konting mga ulan-ulan lang. Yung church naman, mga 10 hakbang lang galing sa bahay nila. Napakalapit lang, hindi pa makapuntahan. Pero ang ibang mga tao, mga kapatid, buhay nila ang nakataya sa kanilang pagsunod kay Kristo. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, ang paglilingkod natin, hindi lang palaging comfort, hindi lang palaging happiness. Kung hindi, kailangan merong holiness, merong godliness ang buhay natin. Luke 12 verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Maraming tao sakim. Monday hanggang Friday para sa trabaho, para sa negosyo, para sa pagkakakitaan, hanggang Sabado pa kung minsan. Pero pati kung araw ng linggo, kukunin pa rin. Kaya nga sabi natin sa mga Christian, sa mga born again, pag Sunday, mag-close muna kayo ng tindahan. Magsamba muna kayo sa Panginoon. Mag-close muna kayo ng mga business ninyo kahit gaano yan kahalaga. Kung work ninyo, may day off kayo, Sunday, i-google ninyo ang buhay ninyo sa Panginoon. Dahil hindi lang sa pagpapayaman, sa pag-iipon, sa paghahanap buhay, ang buhay ng tao. Kung hindi, mga kapatid, ang tanong kung ito ba'y nagugugol din natin sa pagbibigay ng kapurihan at paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil kung minsan nagiging sakim tayo, puro personal na lang na bagay. Tito 2:11 verse 12. Sapagkat nahayag ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Yung pagiging believer, mga kapatid, ay mayroong kaakibat na responsibility, na obligasyon, na hindi lang palaging grace, na palaging papayagan ng Panginoon, hindi lang palaging bibigyan ka ng chance ng Panginoon, palaging mayroong bukas para sa iyo, kung hindi ang Bible nagpapaalala sa atin, na talikuran natin ang mga bagay na masasama sa mundong ito. Part yan ng ating pagsunod kay Kristo. Part yan ng ating paglilingkod. Part yan ng ating pagiging katulad ni Jesus Christ. Na tayo, mga kapatid, ang mamuhay sa mundong ito, na tumatalikod sa lahat ng mga makamundong bagay, damdaming makalaman, feelings. Hindi lahat ng feelings ay acceptable. Hindi lahat ng feelings ay tama. Hindi lahat ng feelings, feeling mo? Dapat sundin mo yung feeling mo. Hindi. Sundin mo ang Word of God. Nakaka-deceive ang feelings. Kaya nga sabi ng Word of God, damdaming makalaman. Yung damdamin natin makalaman.
Palitan natin ang damdaming makaspiritu. Damdamin na nagmumula sa ating Panginoon. Mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili. Pagpipigil. Sabi mo sa iyong katabi, pagpipigil. Kailangan may pagpipigil. Lahat ng sobra ay hindi maganda. Kahit nga yung pagkain, nagiging kasalanan sa Panginoon eh. Kung hindi mo mapigil ang sarili mo, kakakain. Busog ka na, kahit masuka-suka ka na, kakain. Kasalanan sa Diyos pa rin yun. Lahat ng sobra, kaya napakahalaga na mayroong pagpipigil. Hindi lahat ng bagay na naiisip mo, pwede. Hindi lahat ng bagay mo na sinabi ng world, na inintroduce ng sanlibutan, pwede. Acceptable. Pwede mong gawin. Hindi. Dapat meron kang pagpipigil. Kung pwede para sa mundo, hindi pwede sa iyo bilang anak ng Diyos. Tandaan nyo, lahat ng bagay sa mundo, temporary lang. Lahat ng ginagawa mo dito sa mundo, temporary lang. Gumagawa ka ng mabuti, temporary yan. Gumagawa ka ng masama, temporary yan. Gumagawa ka ng nagpapasaya sa iyo, nagbibigay ng contentment sa iyo, nagbibigay ng pleasure sa iyo, tandaan mo, temporary yan. Yung happiness, yung contentment, yung saya na binibigay niyan, hindi pang matagalan. Yung guilt pa ang matagal. Yung kabagabag ng kalooban mo pa ang matagal mawala kaysa sa pleasure na ginagawa mo. Bilang anak ng Diyos. Kaya nga napakahalaga na may pagpipigil tayo sa sarili. Matuwid at karapat-dapat sa Diyos ang ating pamumuhay. Kaya nga mga kapatid, bilang spiritually matured, hindi lamang tayo mag-grow sa knowledge, sa kaalaman patungkol sa Diyos, kung hindi dapat maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin mo ang pamumuhay ni Jesus Christ. Basahin mo sa gospel kung ano ang kanyang ministry at sabi ng Bible, yun ang gusto niyang tularan natin sa ating buhay, mga kapatid. Pang-apat, we were made for serving God. Ikaw ay nilikha ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. You were made for serving God's ministry. Sa ministry, ikaw ay manggagawa ng Panginoon. Ikaw ay may dapat gawin sa Panginoon. Ikaw ay dapat mag-serve sa Panginoon. Mag-serve sa gawain ng Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 3 verse 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. So ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, hindi natatapos sa pagiging pagpaglago, sa growth, kung hindi ito ay continuous, never-ending na paglago sa ating buhay. Kung akala mo ikaw ay matatag na, kung akala mo ikaw ay malago na, bilang believer, hindi yan sapat. Dapat patuloy na ikaw ay lumalago sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Hindi lang sapat na ikaw ay nagbabasa ng Bible, ikaw ay nananalangin, uma-attend sa mga services, na meron kang attendance, ikaw ay nag-aabuloy sa church. Pero ang tanong, mga kapatid, ano pa yung kaya mong gawin maliban sa mga bagay na yan? Yung iba sa atin o karamihan sa atin, ako kontento na. Pag naka-attend na sa church, nakaupo na saglit sa church, hindi nga tinanong ang kanyang sarili kung may naintindihan nga. Sa sermon ng pastor, pag nakapag-pray na, kahit saglit, nakapag-Bible reading na, nakapagbigay na sa church, okay na yon. Pero ang tanong, ano pa ang kaya mong gawin bukod doon? Dapat mag-serve tayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating talent. Ano yung ating tinatangkilik? Yung oras natin, ano yung ating kakayahan sa buhay? Ano yung ginagawa mo na partner kayo ni Jesus? Ano yung ministry mo, nakapartner mo si Jesus sa ginagawa mo? Na kahit kayo lang ang nakakaalam.
nung bagay na ginagawa nyo sa expansion ng kingdom niya dito sa lupa. Kaya nga mga kapatid, ginawa tayo para sa ministry ng Panginoon. Hindi lang sapat na nakaupo ka dyan sa upuan, palagi kong sinasabi, tanungin mo yung sarili mo, anong purpose ko? Anong ministry ko? Napakarami mong dapat pwedeng gawin para sa Panginoon. At yun ang kailangan mong ma-discover, mga kapatid, sa iyong buhay. Kayo pumupunta sa church hindi para makinig lamang, kung hindi kayo pumupunta sa church para kayo'y maging equipped, para kayo'y maging handa, na paglabas nyo sa world, alam nyo kung ano ang gagawin ninyo. Alam nyo kung anong misyon ang pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Panglima, you were created for a mission. Evangelism. Ikaw ay nilikha ng Diyos para sa layunin, tungkulin, misyon na dapat gampanan, dapat mong gampanan. John 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sabi ng iba, pasalamat ako sa Panginoon kasi pinili ko siyang paglingkuran. Salamat ako sa Panginoon kasi pinili ko siyang sundin. Pinili ko siyang paniwalaan to pa rin sa aking buhay. Pero mali. Pasalamat ka sa Panginoon dahil pinili ka niya na iligtas. Pinili ka ng Panginoon na iligtas. Tapos, pinili ka ng Panginoon na iligtas. Pagkatapos, ano ang iyong gagawin? Pinili ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon dahil meron siyang misyon na gusto niyang gawin mo sa buhay mo, kapatid. Sabi ng Bible, hindi kayo ang pumili sa akin, sabi ni Lord, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at manatili ang inyong bunga, mamunga, lumago, mag-multiply. Nakakilala ka sa Panginoon, nalaman mo ang gospel, tinanggap mo si Kristo, isi-share mo sa iba kung ano yung nalaman mo. Yung iba sa atin, 10 years nang alam kung anong ginawa sa kanya ng Panginoon, hanggang ngayon hindi pa rin sinishare sa iba. 15 years, 5 years, hanggang ngayon hindi pa rin. Hindi nga alam ng kanyang katrabaho na siya ay born again. Na siya ay may Kristo sa buhay. Ano sabi ni Lord? Humayo, mamunga, manatili ang iyong bunga. John 15 verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang namumunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. In other words, magiging alagad pa lamang tayo ng Panginoon kung tayo'y marunong humayo. Kung tayo ay marunong magsalita. Ang question, sa tagal ng ating paglilingkod, ilang tao na ang binahagian natin ng salita ng Panginoon? Ilang tao na ang nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsisikap na mag-share ng kanyang salita sa ibang tao? Kaya nga sabi ng Bible, sa gayon, hanggat hindi ka nangangaral sa iba, hanggat hindi ka humahayo, kapatid, maaring ang iyong sarili ay hindi maituturing na alagad ng Panginoon. Pero ikaw ay naniniwala sa Panginoon, pero kailangan mong humayo para ikaw ay turing na alagad ng Diyos. Bilang Christian, kailangan mag-produce ng panibagong Christian. Continuous, hindi humihinto. Ibig sabihin, dapat kahit sinong ating makasalamuha, kahit sinong magkaroon tayo ng opportunity na makakwentuhan, na makausap, ay dapat sikapin natin na maibahagi sa kanila ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Hindi humihinto, continuous, nagpo-produce. May naliligtas sa iyong paghayo, sa iyong pangangaral sa iba. Kaya nga mga kapatid, yun ang purpose natin.
Nakita nyo sa Acts 13 verse 36, tungkol ito kay David sabi. Sabi sa English, now when David had served God's purpose in his own generation, he fall asleep, he was buried in his ancestors and his body decayed. Sabi diyan, now when David had served God's purpose in his own generation. Sabi diyan, nung natapos ni David yung purpose ng buhay niya, yung misyon ng buhay niya, saka siya na mahinga ng mapayapa. Ang tanong mga kapatid, bago man lamang tayo mamahinga, na-serve ba natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin? Hindi nga natin alam kung kailan tayo mamamahinga. Maswerte tayo kung abutin tayo ng matandang edad. Na magugod-ugod tayo, maswerte tayo. Pero marami tayong nababalitaan na namamatay sa pamamagitan ng mga aksidente, sa pamamagitan ng mga sakuna, disgrasya. Hindi mo alam ang buhay. Ang tanong, pag natapos ang buhay mo, nagampanan mo ba ang misyon na binigay sa iyo ng Panginoon? Nagamit mo ba ang buhay mo sa Panginoon upang ma-fulfill ang purpose sa henerasyon na meron ka ngayon? Si David, na-fulfill niya, sabi ng Bible, nung henerasyon niya. Wala na si David. Ang tanong, sino ang katulad ni David na handang tumupad sa lahat ng misyong ipinapagawa ng Diyos sa buhay niya? Lahat tayo may misyon na linagay si Lord sa puso natin, mga kapatid. At ang tanong, anong hinihintay mo para i-fulfill yan? Ano pang hinihintay mo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya nga dinedicate ni David yung buhay niya para tuparin yung purpose na binigay ng Diyos sa buhay niya habang siya ay nabubuhay sa mundo. Kaya anong sabi kay David sa Acts 13 verse 22? Sabi ng Diyos sa buhay ni David sa New King James Version, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Yan ang sabi sa dulo. Who will do all my will. Sa New International Version sa NIV, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Remember si David. David, hindi siya perfect na believer. Si David, hindi siya perfect na tao. Makasalanan din siya katulad natin. Maraming pagkakataon siyang nabigo. Katulad natin, hindi naman tayo perfect eh. Nabibigo tayo. Nagkakamali tayo sa mga desisyon, sa mga pinipili nating bagay. Pero anong pinagkaiba ni David sa atin? Ito, dahil si David, he will do everything God wants him to do. Tayo, Lord, yun lang. Ito lang gagawin ko para sa iyo, Panginoon. Kaya nga, tinan mo, sa kabila ng sa kasaysayan ng buhay ni David, although may failure ang kanyang buhay, pero na-emphasize pa rin sa kanya yung pagiging close niya sa Panginoon. Bakit siya naging close sa Panginoon? Dahil willing siyang gawin kung ano ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Sa Tagalog, sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaki o taong aking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. Now, ito ang question, mga kapatid. Ilan sa atin dito ang handang sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos na kanyang gagawin sa ating buhay? Yun ang tanong eh. Handa ba tayo? Willing ba tayo? Minsan gusto nating maging great. Minsan gusto nating maging kilala, maging sikat. Gusto natin kung minsan maging mataas, itaas tayo. Gusto natin na maging opisyal tayo. Gusto natin na maging leader tayo. Pero ang malaking question, hanggang kailan, hanggang saan ang kaya mong tumupad
sa utos ng Panginoon sa buhay mo. Dahil nagmamatter ang ministry mo sa Panginoon kung hanggang saan kaya mo siyang sundin. Kung hanggang saan kaya mong magtiwala sa Kanya kahit sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Kapatid, kaibigan, ang buhay natin hindi lamang natatapos sa pagtatrabaho, sa pagkain, sa pag-inom, sa pamumuhay nito at pagkatapos mamamatay tayo ng walang nangyari sa ating buhay. Yung buhay natin ay mas maganda, mas malaki, mas interesting pa kaysa mga bagay na yan. Ang buhay natin, mga kapatid, ay may purpose. Meron tayong misyon sa buhay na ito. At dapat lang natin yung ma-discover. Ngayon, nakita natin kung ano yung mga misyon natin sa buhay, kung ano yung purpose ng ating buhay. At ang pinaka-bottom line dito, mga kapatid, handa ka bang tuparin? Handa ka bang sundin yung purpose na itinakda ng Panginoon sa buhay mo? Yan yung question na iiwan ko sa inyo. Dahil ang buhay natin sa mundong ito, ano man ang ating makamit, ano man ang ating makuha, kung hindi natin nagagawa yung purpose na dinisenyo ng Panginoon sa buhay natin, wala pa rin kwenta ang buhay natin. Wala pa rin itong saysay. Kaya nga, sa buhay ngayon, siguro ikaw ay believer na. Tingnan mo kung anong halaga ng buhay mo. Kung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoon at gusto mong makilala si Lord bilang iyong Panginoon at gusto mo ring magkaroon ng purpose yung buhay mo, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Hindi aksidente ang buhay mo. Ikaw ay ginawa ng Panginoon para sa Kanyang kalwalhatian. Ikaw ay nilikha ng Panginoon upang magbigay ka ng kasiyahan sa Diyos. Ikaw ay nilikha ng Panginoon upang maging parte ka ng Kanyang pamilya. Ikaw ay nilikha ng Panginoon upang maging katulad mo ang Kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ikaw ay nilikha ng Diyos upang maglingkod sa Kanya at ikaw ay nilikha ng Diyos upang tuparin ang misyon na nilagay niya sa iyong buhay. Kapatid, kung ikaw ay bago sa oras na ito, ngayon mo lang narinig ang salita ng Panginoon, at nais mo pa siyang makilala ng lubusan sa iyong buhay, ililid kita sa panalangin, kahit yung nanonood sa online. Kung ikaw ay wala pang tunay na relasyon sa Panginoon, hindi mo pa alam ang purpose mo sa buhay, pero sa pagkakataon na ito, gusto mo nagampanan kung anong disenyo ng buhay, disenyo sa buhay mo na itinakda ng Panginoon. Tumabay ka sa panalangin na ito. Pati yung mga kapatid na narito, kung gusto nyong ialay ang iyong buhay sa Panginoon, kung gusto nyo siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, kung hindi kayo sigurado kung saan mag-spend ang buhay nyo eternity, kung hindi kayo sigurado na kung mamamatay kayo, saan mapupunta yung kaluluwa nyo, at sa oras na ito gusto nyong makasigurado na mapunta ito sa langit, gusto nyo ng kaligtasan, sabi ng Bible, si Jesus Christ ay laging kumakatok sa pintuan ng inyong puso. Siya ay kumakatok sa inyo sa oras na ito. At kung pagbubuksan nyo siya, at hayaan nyo siyang maghari sa inyong puso at yung buhay, kayo ay bibigyan niya ng panibagong pag-asa, panibagong direksyon, at panibagong purpose sa buhay ninyo. Kaya kung gusto nyong ialay ang inyong buhay sa Panginoon, tumunod kayo sa panalangin kong ito, sa inyong puso, ng may buong puso. Iga-guide ko kayo sa prayer. Hallelujah. Huwag nyong intindihin kung ano yung katabi ninyo, kung ano yung iisipin ng katabi ninyo, o kung sino man. Itong desisyon na gagawin nyo sa buhay nyo, mga kapatid, ay para sa inyong kaluluwa.
Katulad ng sinabi ko, lahat ng bagay sa mundo ay temporary lamang. Kung hindi, lahat ng bagay na spiritual ay eternal. Ang gagawin mo ngayon, ito ay spiritual na pagbabago sa buhay mo. Manalangin tayo, sabihin mo, Panginoong Diyos na nasa langit, naniniwala po ako na ako ay makasalanan at nangangailangan ng inyong kapatawaran. Tunay ko pong tinatalikuran ng aking mga kasalanang nagawa sa aking buhay. Panginoong Hesus, ako po'y nananampalataya sa inyo na kayo'y namatay sa krus, na siyang tumubos sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa sa buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. At mula sa araw na ito, nais ko pong sumunod sa iyong kalooban para sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.